Magandang araw mga kasimangisda at sa ating almost 50,000 followers na mga kasimangisda. Sa pagkakataong ito, almost mahigit na akong isang oras na lumilipad at ako ay natasan ng aking master na pumunta dyan sa area niyan. Nakita ko nga dyan, may 4 na barko dyan. Dalawa yung ating sister boat dyan o ating kasamahan. So sa pagkakataong ito, hindi nakagandahan ng panahon. Inabot na ako ng hindi magandang panahon dyan. Kaya medyo inikutan ko lang sila at nakita ko sila dyan sa area na paikot-ikot sila. Meron dyan 3 grupo ng kawan o ng isda. Ngunit hindi kagandahan ng labas. Makalat-kalat. Medyo may maliliit pa. Hindi ganun kadamihan ng isda. Tapos mailap pa. Kita nyo may mga paikot-ikot sila dyan. Patuyok-tuyok ika nga. So kaso pagka ganyan hindi naman kagandahan ng labas ng isda. So may distansya pa yung aking motherboat. Nasa 40 hanggang 50 milya. So hindi ko na sinabi sa kanya na in-advise ko sa kanya na hindi maganda yung fishing ground. So sabi ko nga sa inyo mga kasimangisda, sa aking mga previous na videos, isa ako sa nagbibigay ng idea or ng information sa ating fishing master kung maganda ba yung area, maganda nakikita ng isda, magandang panahon, lahat-lahat kasama na doon sa mga nire-report ko sa kanya. So sa pagkakataon yan, may 3 pangulong dyan na magkakalapit. Yung isa nandun sa parting may ulan na. So ngayon, after assessment dyan sa area, nakita ko naman na hindi kagandahan yung pinopormahan nilang isda. So ngayon, nilapitan ko na lang isang mother po, isang sister boat ko dyan. Kinignan ko yung pinopwestuhan niya kung sakalibang may probability na mahuli, pero sa tingin ko hindi kagandahan. Kaya I suggest na ay sinabi ko sa aking master na wag na lang tumuloy dyan sa area. At the same time, hindi na rin kagandahan yung weather. So ngayon, nadadaanan mo natin yung ating isang sister boat para makilala natin yan. Yan, ganyan no. So tingnan natin no. So sa pagkakataon niya, may pinopormahan siya. Kaso lubog-lutang. Pagka lubog-lutang ang isda, mga kasimangisda, mahirap mahuli yan, mabilis yan. Yan si Amalia. Yan si Amalia. Kasamahan po natin yan. So tinaanan ko lang siya dyan para tingnan kung anong klaseng isda meron dito. At baka sakali nga, sabi ko sa inyo, araw-araw naghahanap ako ng isda. So baka maituro ko din sa aking motherboard. Kaso nga lang, hindi nga kaganda yung nakita ko dyan. Kaya tinawag ko na lang sa motherboard ko na daanan ko lang dito. Kita nyo naman medyo babagsak na yung ulan sa bandang ngayon. Sa bandang dito, sa bandang west medyo okay pa. Pero pagka ganyan hindi na tayo pwedeng pumasok dyan. Delikado na para sa helicopters pag lumilipad. Malakas ng hangin dyan, pangit na ang visibility. So ganun po ang diskarte mga kasimangisda. Kailangan good weather palagi tayo. So yan, dinadaan natin ating motherboat. Ang ganda rin to si Amalia. Dati rin po ako dito nakasakay. Siguro ilang taon din po ako dito pabalik-balik kay Amalia. Kaya kilala ko po siya na maganda yung vessel. So ganyan din po, halos magkakamukha sila. Yan nag-decide na akong bumalik dyan. Dinaanan ko lang yung mga pisik-pisik dyan. Nakikita nyo may pumipisik-pisik dyan ng mga isda. May alon-alon ng konti. Pero hindi kagandahan. Mga kalat-kalat. So walang ganong kinakain. Pagka wala pong ganong kinakain ng isda, mahirap hulihin yan. Tatakasan ka lang, tatakbuhan ka lang yan, masasabaw ka lang, wala kang mahuhuli. Talo lang tayo sa gastos at saka sa pagod. Yan, makikita nyo dyan, may mga pumipisik-pisik dyan. Tinignan ko lang yan, kinilatis ko lang kung may posibilidad. Pero sabi ko nga, hindi kagandahan yung nakikita ng isda. Kaya yung motherboat ko hindi na rin tumuloy dyan sa area na yan. At the same time, after siguro mga 1 to 2 hours, umalis na rin yung mga boat dyan kasi pumangit na talaga yung weather dyan. Hindi na rin sila naka-area. Kaya sa pag-assess ko sa area, ganun talaga ang usual na nangyayari. Pagka pangit yung weather, tapos yung isda hindi kagandahan ng lutang, iiwanan mo na lang para maghanap ka talaga ng magandang prospect. So ngayon yan, pabalik na kami sa aming boat. Malayo pa, nasa 40 miles pa siya dyan. So yan ang sinasagupa ng isang tuno pilot. Yan, kita nyo yung weather na yan yan yung aming dinadaanan. So hindi ka na makakaplusot doon kaya bumalik na lang talaga ako dyan. Decided na talagang back to boat na pagka ganyan, mahirap na.
Kasi yan o, hinataw ko na almost 100 knots na ang takbo ko dyan para umabot ako sa magandang weather pa, maabutan ko pa yung motherboard ko ng maliwanag pa at na hindi kami mabayo-bayo ng hangin, dahil delikado pagka gano'n, lalo na pag nag-shutdown ka, baka yung hélice mo tumama sa buntot mo kasi hindi mo na siya makontrol. Yun ang delikado dyan. So ngayon yan, malapit na rin kami sa pagkakataong yan, nakikita na siya yung motherboard namin. So thank you Lord, kasi sa lakas ng hangin at saka sa pangit na ng panahon, makikita nyo yung isang yan nasa loob na yan din sister boat din namin yan, patakas na rin ho yan sa masamang panahon. So kaya kami ganyan, baka abutin pa kami ng matinding hangin at saka ulan, kaya pinaspasan ko na yan dyan. Yan, medyo bagal-bagal na ng takbo yung aking motherboard kasi iniintay niya na ako dyan. Tapos sa sobrang lakas ng hangin, makikita nyo mga kasimangis na tirik-tirik yung mga wind cone dyan. Akala nyo maliwanag pa yun, pero medyo madilim na dyan dahil sa lakas ng hangin at saka yung subasko na tinatawag. Ganyan po mga kasimangis na, ganyan po ang trabaho ng tuna pilot. Hindi basta-basta, hindi talaga po pwedeng lumipad ka ng pangit ng panahon kasi baka masaraduhan ka. Saan ka pupunta? Pag hindi mo na makita yung harapan ng iyong nililiparan, mahirap no mga kasimangis na, ganyan po. So thankful ako dahil nasa 40 miles ako kanina. Constant contact lagi sa radyo na aking motherboard, aking fishing master. Sanay siya talaga sa akin na pagka ganyan talagang iniintay na ako. Constant yung aming usapan, walang patid ang aming usapan. Nasaan ka na, ilang milya ka na, anong speed, anong position mo master, ganyan, ganito, ganyan. Yung GPS, napalaking tulong po mga kasimangis na. Yan po, approaching na rin po ako for landing, pero napakalakas po ng hangin dyan. Medyo iniintay-intay na ako dyan ng motherboard ko para hindi ako pumasok doon sa malakas ng hangin, doon sa may subasko. Ganyan po ang diskarte namin na fishing master pag inabot ako ng masamang panahon. So siya na mismo yung naghihintay sa akin para hindi talaga ako pumasok sa masamang panahon dahil delikado talaga. So yan, thankful dahil si Lord nakagabay sa amin yan. For landing na ako mga kasimangis na. Lakas ng hangin dyan, makikita nyo dyan yung wind cone ko tirik na tirik dyan, turol na turol. Tingnan ninyo yan yung orange na yan sa harap na yan, yan yung tirik na tirik ng hangin. Mahirap po mag shutdown dyan pagka ganyan ng hangin. Yan, nakalanding na. Thank you Lord for the safe flight. Pero hindi pa rin po ako nag shutdown ng makina dahil sobrang lakas ng hangin. Delikado ho yung blade natin na tumama sa ating buntot. Kaya yan, medyo sabi ko sa master ko ay iharap muna doon sa likod para hindi kami masyadong mabayo ng hangin yung hélice. Yan yun po ang diktik dyan, para pag nag shutdown hindi delikado yung ating main rotor na tumawa sa ating tail boom, sa ating buntot. Delikado po yon. Yan po, tumatakbo pa rin siya habang ako naka-landing. Pero hindi pa rin ako nagsa-shutdown dyan. Tinatali pa rin ni Boy Butas yan, Ready sa paliligo si Boy Butas. Kasi yung ulan pabagsak na dyan. Ganyan nyo po mga kasimangis na malapit na bumagsak. Pagka ganyan po ang panahon, may subasko na ganyan, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Pero yan po, hindi naman tumatagal yung ulan. Pero 10 to 15 to 20 minutes, mga ganyan lang po. Depende sa laki ng clouds sa harapan ninyo mga kasimangis na. Pero hindi pa rin ako nagsa-shutdown dyan. Kasi inaano kong mag-subside muna yung hangin. Yan. Tingnan mo si Boy Butas, yung pinto, malilipad sa kanya. Ganyan po mga kasimangis na. Tinakluban muna kasi mababasa kami ng ulan. Pero hindi pa ako nagsa-shutdown dahil gusto ko mahina muna yung hangin para hindi po delikadong ating main rotor mga kasimangis na. Ganyan po ang diskarte dyan. Tirik na tirik yung wind cone natin. Siguro mga 15 to 20 knots po ang hangin dyan. So pag mag-shutdown ka dyan, delikado yung main rotor natin. Kaya diskarte lang mga kasimangis na.
So follow lang po for more videos po. Si Mangisda by Capnilo. Ganon din po sa aking YouTube channel. Si Mangisda _Capnilo, all capital letters. Click the notification bell lang po para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po. And also thank you Lord for all the blessings, for the safe life, for the good health. Yan po. I think para nagsha-shutdown na ako dyan. Medyo bumagal ng takbo ng hélice, yung ikot ng hélice. So ganun po. Yung hangin, inano muna natin para pinabagal-bagal natin yung hangin para safe talaga tayo nakalanding, walang aberya sa ating machineries. Ganun po mga Mangisda. Maraming salamat po sa ating almost 50,000 followers po. Shoutout po sa inyo lahat. Yan mga Mangisda. Ganito po ang buhay ng isang tuna pilot, tuna spotter, si Mangisda po. Thank you for watching po. Watch for more videos.